Hello! Magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman ang pangkat inklunasyon. At sa hapong ito, ating pag-usapan ang napakahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Pero bago niyan, masaya tayo na may kasama tayo na nanggaling sa isang ahensya ng gobyerno para makipagbahagi sa atin patungkol sa ating kasaysayan. Kasi sa darating na Hunyo 12, ating ipagdiwang ang 100 ng ating kalayaan. So, may mga tanong galing sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, no? Totoo ba talaga na tayo ay malaya sa panahong ito? Ano kaya yung nagiging ambag ng mga taong may kapansanan? Yung ating bang iniidolo ng taong may kapansanan, ano ba ang naging papel niya sa ating kasaysayan? Paano kaya mahikayat ang mga taong may kapansanan na gumawa din ng ambag para ating makamit ang totoong kalayaan? So sa pangkat ng internasyon, siyempre kasama natin dito si Miss Janine, ang muse ng inklunasyon, no? Bilang co-host, si Naina, Teacher Aisel, si JM, yung ating mga closed caption personnel. No? At siyempre, yung ating pinakamahalagang panauhin sa hapong ito. Miss Janine, ready ka na ba na ipakilala siya? Opo. Thank you po, sir. Una po, batiin ko muna po yung mga kainkarnasyon ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Isang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat mula sa Wow, inkarnasyon, di ba? mapagpalaya. Yun po, ako po si Janine Cruzet, ang inyong co-host. Isa po akong woman with visual impairment and also wearing yung aming pong incarnation uniform, black uh, polo shirt. Yan po, sir. So, ngayong hapon na to, sir, sabi niyo nga po, isang mahalagang usapin po yung ating tatalakayan sa hapon na ito. Ang isang medyo po mabigat kasi sabi niyo nga, sir, nagtanong kayo, totoo na bang malaya ang bansang Pilipino? So, ano po ba yung kahulugan ng pagiging malaya? And yung ang ating pong panauhin ay galing po dun sa ahensya na sa palagay ko po, yung mga kababaihan din, sir, ay makaka-relate. Just to light up the conversation kasi nga po, 'di ba, coming from the National Historical Commission of the Philippines, ang ating pong panauhin, he is the historic site development officer 2. Siya po si Sir Eugenio Agbayani III. Good afternoon, sir. Hello, sir. Sir Yufi, nakamute kayo. Okay, Yes. sorry. Magandang hapon po, Sir Ranil, Sir. Ma'am Opo. Ano po, sir, mga sirs, no, bakit ko po ba Jenny. sinabi hello po. Bakit ko po ba sinabi makaka-relate, sir, yung mga kababaihan sa ating pong talakayan ngayong hapon na 'to? We're going to talk about history. Kasi 'di ba, Sir Ranil, Sir Yufi, mga babae kasi historian din kami naturally, eh. Lalo na pagka sa mga may karelasyon, 'di ba? Mahilig magbalik-tanaw, mga historian kami, sir. Okay, back to you, sir. Ang ganda, Sir Yeah. Yufi. Yung perspective na yan, no? Mm. So, historiador din kayo. Yes, sir. Lalo Janine. na pag may mga issue sa mga relasyon, sa mga away, gano'n, 'di ba? Magaling kami magbalik-tanaw, sir. Okay. Yeah, sige, pag-usapan natin yan mamayan, Janine. No? Siguro next time interviewin natin si Sir Yufi. No? Yung tungkol naman sa mga kababaihan ng ating kasaysayan. Pero anyhow, no,
Good afternoon, Sir Yufi. No, welcome no sa ating inklinasyon, no. Sabi ko nga kanina, Miss Janine at ang ating mga ka-inklo, no. Napaka baby face ng ating panauhin ngayon, no. Huwag na nating sabihin kung ilang taon na siya. Pero no, Yufi, no, pakikwento mo nga sa ating taga-subaybay, no. Bakit ka napasok sa ganitong interest, sa ganitong larangan? Nung bata pa lamang ako, nagkaroon na ho ako ng interes sa kasaysayan dahil yung nanay ko ho, ah, napahilig ho siya sa pagbili ng aklat na may kaugnayan sa kasaysayan. Katulad ho ng Philways Philippine Almanac na napakaraming mga larawan at drawing noon. At mahilig din po siya na dalhin kami sa mga kasaysayang lugar. Naalala ko po, dinala kami ni Mama sa Fort Santiago kung saan po kinulong si Rizal at sa Baraswai Church kung saan po dineklara or nagkaroon ng pagtitipon para isulat yung konstitusyon po ng Malolos. And very ironically po na paglaki ko ho, papupunta po ako sa ahensya na siyang nangangalaga dun sa dalawang lugar na kung saan ho ako dinala ng aking nanay nung bata pa ako at mga dahilan kung bakit po ako napahilig sa history. Okay, kwentuhan mo rin kami, no? Ano ba yung natapos mo at kung saan, Yupi? Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in History sa University of the Philippines, Diliman. Narinig mo yung Janine, no? UP Diliman lang naman, no? Nakapag-graduate ang ating guest sa hapong ito. Janine, may tanong ka kay Yupi? Opo. Sir UP, sa palagay niyo po, bakit po sa mga mga bagong henerasyon ng mga kabataan, sa palagay niyo po bakit po mahalagang pag-aralan po natin yung kasaysayan ng ating bansa? Bago natin masagot ho yan, maganda magkaroon tayo ng working definition kung ano po ba yung kasaysayan. Ito po yung salaysay ng mga pangyayari na may saysay sa mga taong pinagsasaysayan. Itong definition na po ito ay galing sa isang kilalang historiador na si Jesus Salazar. At kung magiging mas specific pa po tayo, yung mga salaysay tungkol sa nakaraan na batay po sa katotohanan. So kapag po tayo ay nag-aaral ng ating kasaysayan, inaaral natin kung ano yung nangyari noon, ano yung mga aral na pwede nating mapulot, ano yung mga ginawa nila na tama na pwede nating gawin sa kasalukuyan, ano yung mga ginawa ng mga nauna sa atin na mali na hindi na natin uulitin o iiwasan na natin. Kaya mahalaga sa ating mga kabataan na pag-aralan yung ating kasaysayan dahil gabay po ito sa kung paano tayo tatahak ng landas sa hinaharap. Makikita natin dito yung standards na hinahanap natin para sa ating mga pinuno. Nakikita rin po natin dito kung saan ba nanggagaling yung mga problema ng ating lipunan ngayon. Mayroon ba itong pinanghuhugutan sa nakaraan? Bakit mayroong mga pangkat ng tao na nag-aaway-away? Meron saan galing itong hindi pagkakaunawaan na ito? So yun po, kaya po mahalaga yung ating pag-aaral ng kasaysayan. Ayun po, Maling sir. ganda Janine, no, nang binahagi sa atin ni UP, no. So follow-up akong question, no, sa kanya, Janine, no. Yung pagsisiyasat, no, yung nakasulat ba sa mga resources, sa mga aklat sa Pilipinas, no, patungkol sa kasaysayan, yun ba ay saan galing na punto de vista? Marami kasi nagsasabi na history is written by the victors, pero sa totoong buhay, history is written by the historians. Nagkataon lang po na may kakilala po kong historian na ang pangalan ay Jose Victor Torres. So you can nag-apply sa kanya parehas yan. History is written by the victors. Malayo na po yung narating ng ating pagsusulat ng kasaysayan. Dati na isusulat ito sa pananaw ng mga mananakop or ng mga tagalabas, ng mga dayuhan. Dati nga ho nauso yung tipo na
yung mga bayani natin ay ikukumpara pa sa mga bayaning tagalabas. Like sabi nila si Teresa Magbanwa ay Bisaya Joan of Arc. No? So tatanong yung mga bata, sino po ba si Joan of Arc? At bakit po natin siya binibigyan ng title? Eh di ba taga France yun? Bakit di nyo na lang po sabihin sa akin diretso kung ano ginawa ni Teresa Magbanwa? So, yun yung lumang paraan ng pagsulat ng kasaysayan na unti-unti nang binabago ng mga sumunod na henerasyon ng mga historiador. At ang maganda din po ngayon, unti-unti na rin tayong ng kasaysayan bilang salaysay ng mga pinuno natin patungo po doon sa salaysay ng taong bayan. Ano ba ang naranasan ng taong bayan sa mga specific periods of our time? Binibigyan na natin din ng tuon yung kasaysayang panlipunan, paano nabuhay yung mga Pilipino, yung halimbawa nasa ilalim yung pananakop ng mga Espanyol, pananakop ng Amerikano, pananakop ng Hapon, ganitong dekada, ganitong taon. At mayroon na rin conscious effort na bigyan ng tuon, diin, emphasis ang kaysayang pampuok. Kasi yung karanasan halimbawa sa Maynila ay kaiba sa karanasan ng isang ng mga nasa rehiyon. Iba yung karanasan ng Luzon sa karanasan ng Visaya, sa karanasan ng Mindanao. And ang nagiging challenge lang dito ay dahil marami tayong mga nauungkat na kaalaman, paano natin ito pagkakasyahin sa isang textbook? Paano natin ito pagkakasyahin sa 3 times a week, 40 minutes per meeting na pagtuturo ng araling panlipunan? So yung pagko-compress at yung pagbabahagi ng mga natutuklasan nating bago tungkol sa ating kasaysayan, isang ongoing na proyekto, isang ongoing na pagkilos. At pero maganda po nito ay marami po nagkaka-interes sa pagsusulat ng kasaysayan, sa pagbabagsak ng kasaysayan, doon sa pagsusulat nito sa paraan na mauunawaan ng karaniwang mamamayan. Janine, ang ganda ng paliwanag, no, Yes, ni sir. UP, no? Kasi alam mo, Janine, no, ating mga taga-subaybay, no? Dati din akong elementary school teacher, no, ng araling panlipunan, no? Favorite subject ko yan, sir. Favorite subject mo yan, no? Opo. Saka, palagi akong bumibisita, no, sa mga makasaysayang lugar, no, sa mga iba't ibang museum kahit na sa ibang bansa, no. So pero hindi ako updated, no, sa siguro sa mga pagbabago, no, patungkol sa kasaysayan. Okay, so sa ating pagpapatuloy, no, UP, no, ikwento mo nga, no, papaano, no, dumating ang Pilipinas, no, nung June 12, 1898, no, na ating yan yung unang deklarasyon ng ating kalayaan, no, at hanggang sa ngayon. Alam niyo po kung babasahin natin yung teksto po ng Proclamation of Philippine Independence na binasa sa Kawit Cavite noong 12 ng Hunyo 1898, ang maganda po dito ay mayroon po itong maiksing kasaysayan ng ating bansa. Paano ba tayo napunta sa pagkakasakop ng mga Espanyol? Ano yung mga injustices na naranasan natin? At bakit kinailangan na lumaban, ipaglaban ang ating kalayaan at kasarinlan mula sa mga Espanyol? So kung matatandaan natin, noong mga bandang 1521, napadpad po dito si Ferdinand Magellan. Pero nung napadpad ho siya dito, yung ating kapuluan ay mayroon ng kabihasnan. Makikipag-trade na tayo sa mga kapitbahay, marunong tayo magbasa, marunong tayo magsulat, may sarili tayong paraan ng pananampalataya, magsuot, mga life ways, no? So hindi tayo ignorante nung dumating ang mga kanluranin. Pero dumating sila una para makipagkaibigan, pero nung unti-unti sinakop nila tayo, pinwersa po nilang pagkaisahin ng mga kapuluan ito bilang Pilipinas, no? At hindi pantay-pantay yung pagtanggap sa pagdating ng mga Espanyol. Sa katunayan, pagdating sa Mindanao, dahil mayroon ng mga
sultanato at mga ranates na umiiral, nahirapan ng mga Espanyol na i-exert yung kanilang control sa pulong ito. Sa loob ng 300 taon ay tinuro ng mga Espanyol ang kanilang lifeways, ang kanilang relihiyon, inorganize ang mga pueblo, pero hindi ganap na tinanggap ng mga Pilipino yung pananakop ng mga Espanyol. Whenever there is space for resistance, the Filipinos resisted, especially dahil may maraming mga pagkakataon na inabuso yung mga Pilipino sa sistemang kolonyal. Merong yung tinatawag nating sapilitang paggawa, meron yung mabigat na tributo, at ang pinakamasakala po dito, yung mga Espanyol, hindi tayo tinrato bilang kapantay na tao. At yun yung pinakamasakit. Kaya nga noong 1896, nagsimula ang revolusyon laban sa mga Espanyol sa pangunguna ni Andres Bonifacio. May mga initial victories, kinailangan pero unti-unti na overpower ng mga Espanyol kahit yung mga puwersa sa Cavite. Nagkaroon ng panandaliang tigil putukan dahil sa kasunduan sa Biak na Bato. Pero bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas noong May 1898 sa tulong ng mga Amerikano, no? Kasi akala natin yung mga Amerikano dahil they had to struggle against British or the British Empire. Akala natin ganun din yung meron silang ganung amor. Akala natin makakatulong sila sa atin. Pero so nakabalik, marami tayong tagumpay na napanalo sa mga Espanyol. Kaya by June 12, 1898, sina Aguinaldo at yung kanyang mga kasama, naramdaman nila na angkop na yung panahon para i-anunsyo sa buong mundo na gusto nating maging malaya, gusto nating maging isang nagsasariling bansa at hindi na tayo bahagi or ayaw na natin maging bahagi ng Imperyong Espanyol. Gusto na nating i-chart yung sarili nating landas bilang bansa. Totoo ba, no, UP, na ang deklarasyon, no, ng ating kalayaan noong June 12, 1898, no, sa Kawit, Cavite, no, doon sa bahay ni Aguinaldo, no, ay tayo ay isa sa mga unang republika na naging malaya, no, sa kolonyalismo? Yes, opo. May mga may mga bansa na short-lived na nagproklama sila na isa silang republic, pero tayo yung unang colonial subject ng isang imperyo na Europeo na nagpahiwatig na tayo ay magiging isang malayang bansa na mayroong sistemang republikano at demokratiko. And isang proof po nito ay yung pagsuot natin ng konstitusyon sa Malolos, Bulacan within the same year. No? So kung June 12, 1898 tayo nagproklama, September meron na tayong Constitutional Convention na tawag nating Malolos Congress. By January 1899, nagproklama na tayo ng isang republika. Magandang nuance po na sabihin yung pagiging republika ng isang pamanahang revolusyonaryo kung saan ang kapangyarihan ay nakasentro sa isang tao dahil yung isang tao na yon sa isang panahon na by January 1899. And tayo una, sa katunayan, marami sa ating mga kapitbahay dito sa Southeast Asia ang humanga sa ating revolutionary struggle to the point na pag pumunta ko kay Malaysia at Indonesia, mayroon kayong posibleng may ma-encounter ho kayo ng mga ipinangalan kay Rizal ng mga tao. Okay. Janine, may karagdagan kang tanong kay Yufi? Pero ito sir, no, bago po nyo talakayan pa ulit yung tungkol sa kalayaan po, siguro yung mga ano po natin, mga manonood at nakikinig, gusto po nilang briefly po, pwede niyo po ba sa amin ipakilala yung ahensya kung saan po kayo ngayon ay nagtatrabaho bilang Historic Site Development Officer tsaka yung National Historical Commission of the Philippines. Kasi Sir Renil,
bago po siya sa akin sa pandinig ko po eh. So ano po ba yung ginagawa po ng ahensya na ito para po pangalagaan yung ating pong kasaysayan, sir? So yung Ay, National thank you, Historic Janine. Ha? Janine, thank you very much for asking that question. Opo. Ay, maraming salamat din po sa pagkatanong, no? Ang NHCP po ang primary government agency na nangangalaga po sa ating kasaysayan. Itinatag po ito noong 1933, nag-evolve throughout the years, kaya po nadagdagan at nadagdagan yung aming mga mandato. Ang pangarap po Mm. natin para sa ating bansa ay magkaroon ng isang lipunan kung saan ang mga mamamayan alam nila kung ano yung kanilang kasaysayan dahil dito mahal nila at kanilang bansa, and proud tayo sa ating cultural heritage sa pamanang kultural ng mga munisipyo. Bahagi po ng aming trabaho ang paggunita sa mga or pag-commemorate sa mga mahalagang pangyayaring pangkasaysayan katulad po ng paparating na nga pong Independence Day, yung pagdedeklara sa mga lugar na ito ay historically significant, pati din yung sa mga lugar, pangyayari at tao na madeklara sila na sila po ay historically significant, yung pagsasaliksik, pagpuproduce po ng mga materials in various media, yung pagbabahagi po ng mga works about our history. Pero maliban dun po sa research part, yung mga pagsusulat at pagbabahagi ng kaalamang pangkasaysayan in a written way, kahit po sa mga through documentaries and audiovisual presentations, meron bahagi din po ng trabaho ng NHCP yung pangangalaga sa mga historical sites. Sa katunayan, ang trabaho ko po in particular ay yung pangangalaga, pagpo-promote, marketing ng ating pong museums. We have 28 museums, shrines, and landmarks throughout the Philippines na bahagi po ng NHCP. And may division po kami dito sa NHCP na ang trabaho naman ay pangangalaga ng mga gamit o objects na bahagi ng ating kasaysayan. So ang mga part ng division na to, mga scientists, mga engineers. Meron din naman po tayong division na ang focus naman po ay pangangalaga ng mga gusali na may makasaysayan. So ang mga part nito, mga architects, mga engineers. And kami rin po yung ahensyang pangunahing nagpapatupad ng Flag and Heraldic Code of the Philippines kung paano po natin dapat itrato, pangalagaan ang ating pambansang watawat at pambansang amin. Tapos kayo din po ba, Janine, sir, yung follow-up question mo, Janine, kay Sir Sige po. Yuffie. Kayo din po ba, yung inyo rin po bang ahensya, sir, yung nagdedeklara dun sa mga, ano po ba yan, sir, Rene? Yung sa mga katulad ni Nora Honor, yung mga national, natin, mga painter, yung mga ganun po? Mga national artist. Opo, yung mga national artists. Kayo din po ba yan, sir? Hindi lang kasi kami yung nag-iisang cultural agency ng ating pamahalaan. Yung pagdedeklara ng national artists ay bahagi po ng trabaho ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Ayan, tama. So, marami po kami na cultural agencies. Kami lang yung nagkataong focus talaga sa history. Pero meron din tayong National Archives of the Philippines, National Library of the Philippines, National Museum of the Philippines, Commission sa Wikang Filipino, at yung nabanggit ko na nga po na NCCA at saka po CCP. Thank you, sir. Thank you, sir, for your information. Back to you po, Sir Rene. Okay, sige, no? Actually, ngayon ko rin, no, na-realize, no, na may iba't ibang ahensya pala, no, ang ating pamahalaan, no, sa pagpo-promote, no, ng ating mamahal, no, sa ating bayan. Okay, sige. Yuffie, sa iyong palagay, no, totoo na ba na tayo ay malaya, no, sa bilang isang bansa sa impluwensya, no, ng masasabi natin mga world power ba yon, Miss Janine? Bago siguro, mahirap maging political doon sa pagsagot niya, no, bilang bahagi ng pamahalaan. Pero siguro magsimula tayo doon sa pagsagot sa tanong na ano ba yung kalayaan? Sa
Sa aking pananaw at batay sa mga nabasa ko po tungkol sa ating mga bayani na bahagi po ng Katipunan, yung kalayaan na hindi lamang po ito yung pwede nating gawin, yung gusto natin, kailan natin pwede gawin, kung kailan natin gusto. Yung kalayaan na ideal para sa ating bansa at ito yung kalayaan ay pinaglaban ng ating mga bayani, mayroon itong aspekto ng katwiran o righteousness, no? Wala po tayong kalayaan kapag po hindi matuwid ang lipunan, kapag po ang tama ay hindi nabibigyan ng karapatang gantimpala at yung mali ay hindi nabibigyan ng kaukulang parusa. So, yun yung aspekto ng katwiran. Hindi rin tayo tunay na malaya kung wala pong kaginhawaan. Ibig sabihin, meron pong sapat para sa lahat. Hindi tayo nag-aalala kung ano yung kakainin natin. Hindi tayo nag-aalala kung may trabaho ba tayo. Hindi tayo nag-aalala kung tayo ay mapapayagang pumunta sa mga pook na ligtas na ating puntahan. Pook na gusto at kailangan nating puntahan. So in that sense, may kalayaan sa ating bansa kasi largely, mayroon naman tayong sistema kung saan yung mali ay napaparusahan, ang tama ay nagagantimpalaan. Meron na patuloy naman natin nilalabanan yung ating kahirapan. So yun yung kalayaan in a social sense. Meron din kung ano yung tinatawag natin kalayaan sa pananampalataya, kalayaan sa pagsasalita, kalayaan mula sa kalayaang bumoto, kalayaang mag-organize bilang mga grupo, kalayaang bumoto. Itong mga uri ng kalayaang ito, umiiral naman sa ating bansa. Ang problema na lang, is it being enjoyed equally by all the citizens inside our country? Tama. Okay. Yun yung tanong. Kasi perhaps yung iba, dahil mahirap, hindi sila makapagsalita. Kasi pag nagsalita sila, pag kumontra sila sa employer nila, masisisante sila, magugutom. So mayroong pagpipigil. May iba, yung iba natatakot maging miyembro ng certain groups kasi feeling nila kapag naging miyembro sila, makakaapekto ito sa kanilang economic standing, sa kanilang social standing. Bagaman as a whole, ang ating bansa ay mayroong kalayaan, may umiiral na kalayaan, bagaman in one sense, mayroon tayong kasarinlan in the sense na you can decide for ourselves bilang mga Pilipino ano magiging direksyon ng ating bansa through our votes, through our speaking up on social issues. Pero itong kalayaan na to patuloy pa natin pina-perfect. Kasi aminin man natin sa hindi, umiiral pa rin ang kahirapan. Umiiral pa rin yung paghihirap in the sense na hindi pa rin perfect yung ating bansa. At ay palagay ko, ang pinaka nakakaramdam ng inequality sa kalidad ng kalayaan ay yung mga persons with disability. Dahil yung persons without disability, marami silang nagagawa na hindi magawa ng persons with disability because yung lipunan ay hindi considerate doon sa pinagdadaanan ng mga persons with disability. Thank you. So, thank you, UP. No, Janine, kaya ikaw gusto kong tanungin Janine doon sa konteksto no na sinabi ni UP, no? Opo. Totoong malaya na kaya Miss Janine ang mga taong may kapansanan or hanggang saan lang yung kalayaan no na tinatamasa ng mga taong may kapansanan sa palagay mo, Miss Janine? Alam niyo po minsan 'no, kasi when we talk about freedom, sir, we also talk about rights of persons with disability. Although may existing nga po gaya po yung sinabi ni Sir Yuffie, may mga sistema na nagpoprotekta sa karapatang pantao ng kalahatan, kasama na rin po yung mga, person with disability. Pero kung iisipin niyo po, yung full enjoyment po ng rights na yun, hindi pa rin kami gano'n kalaya, eh. Kasi wala pa ring
may mga barriers pa rin na nagiging hadlang upang magawa namin yung mga bagay na sa tingin namin ay makakapagpatunay na kami malaya sa isang halimbawa na lamang sir, no, mga sirs, yung sa pagtatrabaho. Gusto kong magtrabaho kunwari po sa isang hospital setting, but because of my disability, malaya ba ako magtrabaho sa hospital na yon? Kasi hindi eh. Ibibigay sa amin ng mga pagpipilian ay hindi talaga akma dun sa talagang gusto ng aming mga puso, yung desire namin, sir. So, in general, hindi pa talaga kami fully malaya, sir. Pero Janine, I'm sure may laya ka naman no na umibig at magmahal, di ba? Ay, oo naman, sir. Oo. Yeah, Siguro I just want to break the ice. I just want to break the Oo. Pero ang ganda ng ang ganda ng ating talakayan, no? So, abangan no mga kainklinasyon. So pumunta muna tayo, no, Miss Janine, Sir UP, Opo. no, doon sa sa ating service announcement. Okay? Jane, please. So may humingi sa atin no na dati nating guest no as part of our public service announcement. Ang Davao Autism Society Incorporated DASI no sa Dagupan City, Pangasinan ay magkaroon sila ng hiring no, may open sila na posisyon no ng isang occupational therapist and speech and language pathologies, no. Medyo challenging ito, Miss Janine, no, na na Opo. mahanapan kasi dahil na dito sa Metro Manila kulang talaga no yung ating mga occupational therapists no at mga speech and language pathologists, pero no sana may makadinig no ng panawagan ng DASE, no. So kung may mga interesado, pwede silang tumawag dito sa inklinasyon o makapag-ugnayan no, dito sa inklinasyon. So yan yung part ng ating public service announcement no, para sa Dagupan Autism Society Incorporated or DASI. Lumabas sa TV screen, text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng inklinasyon. Isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. Ipinakita, partner logo at caption para sa bini. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Norfolk Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng inklinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa inklinasyon. Lumabas, caption para sa bini. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng inklinasyon. Dahil sa inklinasyon, laging may inklusyon. Inklinasyon, inklusyon, now na. Kumupas sa itim. Okay, now na. So patuloy no yung ating pagtatanong, pagpaliwanag ni Sir UP. Miss Janine, may karagdagang katanungan ka sa ating panauhin? Opo. So, ngayon sir, 'di ba, although nagbalik tanaw na po tayo, kasi pag sinabi nating history, tapos na yun nangyari na. So, ngayon po, sa panahon po natin ngayon at present time, sa palagay niyo po ba, Sir Yufi, nakamit na po ba talaga ng bansang Pilipino ang kalayaang pinaglaban po ng ating mga bayani nung unang panahon, sir?
Sa aking pananaw, no, sa aking personal na pananaw, ongoing project itong laban para sa kalayaan. Marami na tayo napanalo. Hindi na tayo sakop ng ibang bansa. Bagaman may mga impluensya pa rin mula sa labas na maaaring mag-influence sa ating mga desisyon bilang bansa. Nakakaboto na tayo, nakapagsalita tayo ng malaya. Mostly, malaya tayo sa pananampalataya, sa pagiging bahagi ng mga grupo. So marami doon sa mga kalayaan na pinapangarap pa lamang, halimbawa ni na Rizal, ni na Bonifacio, ni na Mabini, reality na sa atin sa kasalukuyan. Ang nagiging hamon na lang, gaya ng aking nabanggit, paano mararamdaman ng lahat ng Pilipino yung kalayaan na yon? Kasi may mga nagsasabi na hindi naman daw tayo tunay na malaya, mahaba lang daw ang tanikala. We're not really free. The chains are just law. Pero it's still worth celebrating kung ano yung naipanalo na ng mga nauna sa atin, para yung naipanalo nila, yun ang inspirasyon natin para ipagpatuloy yung pagkilos para sa mas malawak na kalayaan para sa ating bansa. So yun, yun yung maganda. Isa tayo nagsasariling bansa, nakapag-desisyon tayo bilang bansa na ating sarili. Hindi na tayo bahagi ng ibang bansa, hindi na tayo pipigilan ng ibang bansa na gawin yung ating gusto. Wala na tayong overlords na mga dayuhan na directly nagsasabi sa atin, ito yung gawin nyo, hindi kayo pwede. Pero yung perfection ng ganoong kalayaan ang ongoing sa ating kasalukuyan. Okay, Sa thank you, palagay niyo po ba, Sir sir? UP. Sige po, may follow po. Sa palagay niyo po ba, Sir Eugenio, achievable po ba yun, yung perfect na freedom? Kasi baka ma-achieve lang po siguro natin yung perfect freedom, baka end of the world na, sir. Yun nga ho mahirap Yeah. mahirap bigyan ng target date yung Mm. ating struggle para sa kalayaan. Kasi baka may mga bagay na feeling natin okay ngayon na hindi na pala okay paglipas ng panahon. So it's an ongoing struggle. Mahirap pong petsahan. Pero mahirap din naman sabihin na imposibleng makamit yung ganap na kalayaan. Kasi kapag sasabihin natin imposible yon, baka hindi na tayo mag-effort at hindi na Kaya masakla. Pag hindi na tayo nag-effort, hindi na natin ma-achieve yun. So yun po. And also, sir, I think, no, yung, kasi po, binigyan niyo po ng definition yung, kasaysayan. And I think yung, Sir Renil, yung pagiging malaya, it's also something personal, individual, then maybe yung ating definition. Kasi sa mga person with disability, there are some, person with disability that they can really, enjoy the full freedom na, na hindi siya talaga sir, hindi siya konkreto na para dito sa in general pwede natin sabihin, itong taong 'to malaya. I think yun po yung insights ko po when we talk about being free. It's also something personal. You could also say na in this aspect of your life, you are free, pero sa ibang aspeto or departamento ng buhay mo, hindi ka malaya. So, I think, sir, you're right for saying that it's an ongoing process or even a working progress. So, yes, sir. Going back to you, Yeah. Sir Rene. Parang sinabi mo, Miss Janine, no? Malayo na yung ating narating. Pero malayo pa rin. Mahaba-haba pa, Anyway, sir. sir, yung next month, no, magkaroon ng National Disability Rights Week, no? At ang culmination nito, yung kapanganakan, no, ng idol ng mga persons with disability. So si Apo Mabini. Pwede mo kaya ikwento sa ating taga-subaybay, sino ba siya, no? Paano siya, no, nagiging bayani? Si Apolinario Mabini, isa siyang person with disability na ang particular na disability niya ay doon sa kanyang paa. Pinanganak siya na person with ability or without disability rather.
Kasi yun, nakapaglakad naman siya, nakapag-aral siya na bilang karaniwang nung panahong iyon. Pero nagkaroon siya ng sakit that led to the loss of control of his legs. Pero hindi nagpadaig doon si Apolinario Mabini dahil ang defining feature niya ay yung kanyang talino, yung kanyang pag-iisip ng sharp na ito yung dapat mangyari sa ating bayan. So, naging aktibo siya sa kilosang propaganda at kilosang reformista dito sa Pilipinas. So meron tayong mga bayani katulad ni Rizal Del Pilar at Ponce na nasa Espanya na nag-advocate ng mga karapatan para sa mga Pilipino. Yung sinama Bini na dito sa Pilipinas, nagpapadala ng balita sa kanila. Tapos yung mga sinusulat ni na Rizal, papadala nila dito sa Pilipinas, sila yung magpapakalat sa mga Pilipino. So yun yung marami sila ng mga kapanalig. Pero nung sumiklab yung digmaan, isa siya sa mga hinuli, pero nagkataon na nawawala na yung control sa kanyang mga paa. At doon siya medyo sinuwerte. Kasi yung mga kasamahan niya na iba, inakip sila, tinorture, ininterrogate, binitay. Pero siya, napunta siya sa hospital arrest. Palagay ko, siguro iniisip ng mga Espanyol ay harmless naman ito. Ikulong na lang natin sa ospital hanggang sa nakalaya siya. Eventually, dahil siya ay pinanganak sa Batangas at maraming mga Batanggenyo na lumaban para sa kalayaan, kabilang sa kanila si Felipe Agoncillo. No, na tumakas papuntang Hong Kong, doon sila nagpanagpo ni Emilio Aguinaldo. Tapos sabi ni Agoncillo, ay pagbalik mo sa Pilipinas, pakuha mo si Apolinario Mabini. Kasi ang taong yan ay may gintong ulo. Ibig sabihin, matalino, mapagkakatiwalaan. At ayon sa ilang mga historiador, ang unang pagkikita ni Mabini at ni Pangulong Emilio Aguinaldo ay June 12, 1898. Gusto sana ni Mabini i-postpone yung proclamation kasi ay sasabihin na natin agad sa international community kung ano yung gusto natin. Baka impair yun sa ating mga negotiation para sa bansa. Kaso, nag-declare na ng kalayaan. So, anong nangyari? Ginabayan na lamang ni Mabini yung revolusyon. Initially, through his writings, pero nung kinuha na siya officially bilang advisor ni Aguinaldo, yung mga dekreto ni Aguinaldo, yung kanyang mga pag-uutos sa hukbo, sa gobyerno, sa mga local government, sa mga departments, ang nagda-draft si Mabini. Siya yung sumusulat, tapos ikukonsulta niya kay Aguinaldo, okay na ba to? Pag okay na, saka ipapalimbag. And very, very staunch si Mabini na kailangan ipagtanggol natin yung ating kasarinlan kahit tayo ay ino-overpower, sinasakop ng mga Amerikano. At hindi siya nagpagapi doon sa disability na kanyang nararanasan. May isang panahon pa nga no, na nagdesisyon siya mag-resign sa gabinete ni Aguinaldo, nagpapahinga na siya, pero in-approach siya para gusto siyang gawing Chief Justice ng Korte Suprema. So ngayon, o di na-elect naman siya ng Kongreso, di masaya na binalitaan siya, mayroong isang advisor na pinatutsadahan siya sa isang dyaryo. Sabing ganyan, ay, bakit siya ang magiging Chief Justice? Isa siyang, sorry to use the term, kasi ito naman yung term na umiiral noon. Hindi ito tama. Lumpo naman yan. Bakit yan ang gagawin nating Chief Justice? Sumagot ang Mabini. Bakit? Pag magsusulat ba ako ng mga desisyon, kailangan ko ng paa? Ng gumagalaw na paa? Ako rin nabasa ko rin yan, UP. Nabasa ko rin yan. So noon pala, Miss Janine, meron na palang discrimination na nangyayari. At ang nakakatawa po nito, yung tumulig sa kay Mabini, siya yung advisor na sumulat ng proclamation ng June 12, 1898 na pinalitan ni Mabini. So kaya sila nagkakasagutang ganyan. Sir, you mean sideline no na mga naririnig, no? I'm sure naririnig mo rin ito, no? Paano nangyari na may chismis
no, na si Mabini ay may sipilis daw. Ah, maraming haka-haka na ito ay pinakalat ng mga kaaway sa politika ni Mabini, no? Na yun yung nakamasaklap no, na imbis na maging imbis na magtulungan yung mga Pilipino ng panahon na yon, kahit sinasakop na tayo ng mga Amerikano, nagpapakalat pa sila ng mga fake news sa isa't isa, no? Miss Jan, Ikaw, pala, Miss Jan, may fake news niya. Hindi lang pala ngayon. No, May mga marites na pala, sir. yes, daming Now, marites oo. no. Pero ito, gusto ko siya i-contrast no. Merong mga people in power na ganyan, makikikriticize yung mga kapwa, yung mga Pilipino, kapwa nila Pilipino. Pero gusto ko ring bigyang pansin, bigyan tuon na yung mga nakapaligid kay Mabini, alagang-alaga siya. Kasi kung tutusin, kasi ang form of transportation kay Mabini, kung hindi man yung sinaunang forma ng wheelchair, duyan. So kapag saan pupunta si Aguinaldo, kasama si Mabini. So lagi siyang may taga-bitbit. Lagi siyang mayroong patulong para hindi mahirapan si Mabini sa kanyang pagkilos. Sa katunayan, nung nag-resign siya sa gabinete, patulong siya sa pagtulig sa pamahalaan, pero pag sa tulig sa din sa mga Amerikano, pinalipat-lipat siya ng iba't ibang lugar, laging may nagbubuhat sa kanya sa duyan. No? So this is an early form of us Filipinos doing what we can to neutralize the limitations brought about by disability. Kaya, bagaman merong epithet na hindi tama, pero ngayon mas naalala natin sa Mabini na matalino. Maraming ideya tungkol sa pagkabansa. Secondary na lang yung disability niya dun sa ability na kanyang inialay para sa bayan. At yun yung nakakatuwa dahil sa paglipas ng panahon, maraming mga persons with disability na ipinakita na kaya din naming mag-ambag sa pagbubuo ng bayan. Yeah. Sir UP, meron pang isa, no? Ewan ko kung ano yung basihan nito, no? Pero ito totoo kong obserbasyon, Miss Janine, and I think no, yung iba natin makasamahan at mga tagapakinig, no. UP, bakit kaya no, pag Mabini Street, no, nandoon yung red light, no? Observation ko lang yan ganon din sa amin sa Iloilo, dito sa Manila, ganon din pag pumunta ka sa Mabini Street, di ba? Nandoon din yung red light district. Ano kaya yung yung kwento diyan? Bakit Mabini Street nandoon yung mga ganon klase, no? Meron ka bang teorya or ano? Gusto kong isipin na ito ay isang coincidence kasi alam niyo po, yung Mabini dito sa Maynila, hindi lang naman po red light district ang reputasyon yan. May panahon na may tinatawag tayong Mabini artists. At ito yung mga pintor, mga artists na ang kanilang mga shop ay nandito sa Mabini Street. At maliban doon sa mga disco-disco, sa mga kumukuti-kutitap, marami naman din dito sa Mabini na mga antique shop. Maraming mga cultural institutions na nandito. So, sa katunayan, ang dulo ng Mabini Street ay National Library. Nakaharap ang National Library sa Mabini Street. At nakakatuwa po dahil ang pambansang bantayog po ni Apolinario Mabini ay nasa harap ng National Library. Nakaharap siya sa Mabini Street. So, yun po yung... Kasi palagay ko hindi naman nakaka-apekto yung pangalan mo sa magiging reputasyon ng lugar. Kasi wala naman ako maalalang ginawa ni Gregorio Araneta kung bakit nandoon lahat ng publishing at nandoon din lahat ng mga punerarya. So, alam mo yun Janine, no? Nandoon yung kahilera ng mga punerarya. Nandoon siya. Opo, sa Araneta. May Araneta. So, totoo lang, no? Talaga ako. Kahit saan akong sorry, no? Kailan curious lang ako. Kasi taga Iloilo ako, no? UP. So, kahit sa amin sa Iloilo, red light, no? Yan yung connotation niya, which is so very negative, di ba? Kailangan po magbago.
na dapat siguro baguhin, no, yung ano. Anyway, no, sa iyong pag-aaral, no, ano ang mga dakila, no, ng mga traits, no, na ugali ni Mabini, no, na dapat tularan, no, ng mga taong may kapansanan sa ngayon? Una, realistic si Mabini. No? Hindi niya itinago na meron siyang disability. Bagkus, in-overcome niya yung disability na yun. Nag-isip siya ng paraan para makatulong pa rin sa bayan kahit siya ay may disability. Isa kong gustong banggitin dito, no, nung nawawalan na siya ng control ng kanyang mga legs, isa sa mga mentors niya, si Numeriano Adriano, kasama siya sa mga hinuli. Tinry ni Mabini na palabasin na mas malaki yung role niya doon sa kanilang samahan kasi niisip niya, di na mainam na ako na lang yung mamatay o bitayin. Kasi yung mentor ko, may anak, may asawa, may anak, may iwang balo. Siya single. All throughout his life, single siya. Pero hindi nangyari yun. Talagang na-spare siya. Siguro may tinadhana talaga na maging mas malaking role sa kanya para sa bayan. So una yung pagiging makatotohanan. Pangalawa yung pagsupupursige na kahit sa gitna ng circumstances ng panahon na iyon, makatulong siya sa kapwa at magawa niya yung best niya. Si Mabini po ay lumaki sa isang pamilya hindi ganun kayaman. No, hindi siya ilustrado, hindi siya rich, pero dahil nagtrabaho siya para matustusan yung kanyang pag-aaral, nagsumikap siya para makapagtapos siya ng abogasya. May mga panahon na pinagsasabay niya yung pag-aaral ng abogasya at pagtuturo bilang guro sa isang paaralan. So, yun, isang kahanga-hanga kay Mabini yun. And hindi matatawaran yung kanyang pagmamahal sa bayan. Kahit kahit na-capture na siya ng mga Amerikano, patuloy siyang sumulat ng mga artikulo na tumutuligsa sa pananakop. At binabanggit niya ito yung dapat mangyari sa ating bansa. Kaya napatapon siya sa Guam for around 3 years. Ang kasama niya lang doon para tumulong sa kanya yung kanyang kapatid. Bumalik lamang siya sa Pilipinas nung natanto niya na parang nagno-normalize yung bansa noon at mukhang tinanggap na ng mga Pilipino na tayo'y nasakop na talaga ng mga Amerikano. And even then, nanumpa na siya ng katapatan sa Estados Unidos, sabi niya, kung part pala tayo ng US at ang US nagagaranti ng freedom of expression. Magsusulat pa rin ako ng artikulo laban sa mga nakikita kong kamalian sa pamahalaan. So yung pagkamakabayan, yung pagiging porsigido, yung pagiging paggawa ng effort para maging produktibong mamamayan ng bansa, yan yung mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Mabini. Siguro meron pong libro na sinulat yung isa ko pong kaibigan, si Ma'am Phoebe Sevilla, tawag na Kaleidoscope. I think this is one of the earliest instances ng mga biographies ng mga taong, ng mga persons with disability sa Pilipinas. Throughout history po ito, palagay ko po kabilang sila doon sa nagtuloy nung tradisyon ni Mabini na despite their disability, gumawa sila ng paraan para makatulong sa kapwa, makatulong sa pamilya, makatulong sa bayan. And yun yung hamon ngayon. Yung pagsusulat ng kasaysayan ng mga persons with disability para lalong ma-highlight yung kanilang role sa pagbubuo at pagpapalago ng ating bansa. Para pag sinabing pag sinabing persons with disability at kasaysayan, hindi na lamang si Mabini yung maalala natin, kundi mas marami pa pong mga Pilipinong persons with disability yung maalala natin. Okay. Yufi, saan mabibili niyan? I-message mo na lang sa amin. Pero interested ang information na makabili no, ng ganong aklat. Miss Janine, may mga huli kang tanong kay Yufi?
Opo. Nabanggit na po ni, Sir UP yung mga magagandang katangian po ni Apolinario Mabini para bilang taong may kapansanan 'no, sir. So kayo po, ano po yung mabibigay niyo pong mensahe, inspirational message po para sa mga taong may kapansanan po, sa araw po ng ating kalayaan? Una po, ah, mara despite our disability, marami tayong mga kalayaan na puwedeng i-exercise. At, ah, ka- ah, ang lipunan, ang pamahalan po ay ready po na tumulong sa ating mga persons with disability para mas maramdaman po nila yung mga bunga ng kalayaan. In particular, at gusto ko na po siguro mag-promote na rin po ngayon, no? Yung ating po mga 28 museums ay unti-unti po nating inaayos, pinagaganda para maging mas inklusibo para sa mga persons with disability. May ilan sa kanila meron ng mga elevator para yung mga ah, kailangan makapunta ng second floor. Para magiging Para- accessible siya. Yes, Oo. para maging accessible. And recently po, at this is an ongoing project with the Rotary Club of San Juan del Monte, ang ginawa po namin para naman po sa mga persons with visual disability, yung mga larawan, teksto na nasa mga museo po natin, ginawan po natin ng tactile version. Para po Wow, pag gusto merong... yan, Sir Yuffie ni Janine, no? Kasi dapat talaga, di ba, ano yung tawag Janine? Mahipo din na malaman, di Opo. ba? Opo. At Sir UP, meron ba kayong mga ano, yung mga, di ba, yung sa ibang mga museum, pag pinindot mo yon, di ba, ini-explain yung bawat, di ba, Opo, yung may bawat audio. larawan, o pag pinindot yan, o may audio. May ganun din ba kayong ano, may ganun din ba kayong initiative? Sa ngayon po wala pa, pero we'll consider it po para po mapunduhan at magkaroon po tayo ng ganyan. Ang effort naman po natin para sa mga yung sa visually impaired ay yun na nga po yung ating Touch the Artist's Vision. Yung mga guides po natin, tinitrain din natin kung paano po nila gagabayan yung ating mga persons with visual disability sa mga exhibits po na para sa kanila. Yun naman pong mga persons with hearing disability, meron po tayong sign languages doon po sa introductory audiovisual presentation na napapanood po nila doon sa ating pagpasok sa museum. So yun po yung ilan sa mga efforts po ng NHCP for disability inclusion. And aktibo din po tayo nakikipag-partner sa National Council on Disability Affairs, especially po sa pagdiriwang ng kaarawan ni Apolinario Mabini dahil nga po itinaon po doon yung National Disability Rights Week. And bukas po tayo sa further collaborations po kung paano natin mapapalitaw pa yung role ng mga persons with disability sa ating kasaysayan. Malaking step na po itong libro na aking pinakilala, yung Kaleidoscope. Pero palagi ko po may mga maisusulat pa na histories para naman po sa ibang types of disability at kung paano po sila naging bahagi sa pagbubuo ng ating bansa. Yeah. Sir Yuffie, no, willing din no ang inklinasyon no na makipag-collaborate sa inyo para mas magiging inclusive pa no ang inyong mga programa at serbisyo. Siguro pansin mo dito no na meron tayong sign language interpreter talaga at meron din tayong ano subtitle no para sa mga hard of hearing. So we are really trying our best na magiging inclusive no ang programa na inklusyon at yun din no ang sana no isa sa mga sana namin na ang ating pamahalaan ang kanilang mga programa at serbisyo magiging totoong accessible no and then totoo siya no na hindi naiiwan ang lahat. So sana no unti-unti din no na pupunta doon ang inyong ahensya. So medyo wala na tayong panahon no ano ba no yung ating mga sponsors.
We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat, JN, no, and Doc China. Kay Miss Janine, yung iyong huling mensahe sa ating mga taga-subaybay. Opo. Sa araw po ng pagdiriwang natin ng kalayaan po ng bansang Pilipino, binibigyang pugay po ng inkarnasyon ang mga taong nakipaglaban, yung kanilang katatagan, kagitingan, at yung pagkakaisa po ng mga ating mga bayani upang sa ngayon po ay maranasan natin, matamo natin yung kalayaan. Ipagpatuloy po natin itaguyod ang isang lipunan na nagbibigay respeto, nagpapahalaga sa bawat Pilipino at nagbibigay po ng pantay na oportunidad. Ang totoong kalayaan po para sa akin, mga sirs, ay yung no one is left behind. So, everyone, every Filipino, with or without disabilities, being valued, respected, and given equal opportunity. So, yan po yung totoong kalayaan. So, para po sa mga kinkunasyon at mga kapwa ko po, Pilipinong may kapansanan, mabuhay po tayong lahat. Yan, sir. Maraming salamat, Miss Janine, no. Kay Sir UV, your last message to our viewers. Po, inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood na makiisa sa pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Sa Biyernes po, magkakaroon po ng pag-aalay ng bulaklak sa Pambansang Bantayog ni Jose Rizal dito sa Rizal Park, Luneta. At sa iba't iba pa ho mga bantayog sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Magkakaroon din po tayo ng parada ng kalayaan kung saan i-celebrate natin yung mga historical moments ng pagbubuo ng ating bansa at yung mga bunga ng ating kalayaan. Nakakatuwa din po dahil po si Mabini ay kinoconsider natin na first Secretary of Foreign Affairs. Bida po siya ngayong Year of Philippine Diplomatic History and Heritage. Sa darating po na hapon ng June 12 ay mayroon pong pagkatanghal ng musical na Mabining Mandirigma sa Metropolitan Theater. Meron pong 2 p.m. show na invitational at 7 p.m. show na mayroon pong tickets. So maaari po nating bisitahin ang Facebook page ng Metropolitan Theater at Tanghalang Pilipino para sa mga karagdagang detalye. So nawa po ay maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan para sa lahat ng tao, hindi lamang po sa persons without disability, pero para din po sa mga persons with disability. And nawa po ay patuloy po nating payabungin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng ating pagtutulungan bilang isang bansa. Wow, maraming salamat, Sir UP, no, at sa iyong ahensya. Kay mga taga-subaybay ng Intonasyon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang dako ng daigdig. Ating ipagdiwang yung 128 years no ng ating kalayaan. Sabi ka, napakahalaga ang kalayaan sa lahat ng tao. May kapansanan man o wala. At sabi ni Miss Janine, tayo ay tuloy-tuloy na magpupunyagi, magtatrabaho para ang ating kalayaan ay ating matamo. Ang mga taong may kapansanan ay kaya din mag-ambag para ating makamit ang totoong kalayaan. Kaya nga, lahat tayo ay magkakaisa.
patuloy natin pagyamanin ang ating natamong kalayaan na pinagtrabahuhan ng ating mga bayani na ating tinatamasa sa ngayon. So lahat tayo ay tulong-tulong. Lahat tayo ay dapat magkakaisa. Dapat walang naiiwan. Yan din ang prinsipyo ng inklusyon. Walang naiiwan. Dahil ang inklusyon ay naniniwala na ang inklusyon ay nauna.